Paano ba? 8 mga sikreto para lagi kang isipin ng ex mo. Shoutout to Charlie Cadiente, Injector, Marilu Operio, and HKPH. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos and follow our Facebook page, facebook.com/Paano Ba channel. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Let's start the video. Tip number 1. Lumayo ka muna. Paniguradong iisipin ka ng ex mo kung pansamantala ka munang hindi magpaparamdam sa kanya. Walang duda na hindi kanya iisipin kung panandalian mo munang puputulin ang lahat ng meron kayo. Lalong-lalo na kung siya ang nakipaghiwalay sa'yo, napaka-unattractive na ikaw ang maghahabol sa kanya. Kaya lumayo ka muna, bigyan mo siya ng distansya para maramdaman niya kung ano ang buhay nang wala ka. Magtataka siya kung bakit bigla ka na lang nawala. Ano nangyari sa'yo? May iba ka na ba? Iyan ang karaniwan niyang iisipin tungkol sa'yo. Makukuryoso siya sa kung ano na ang ganap mo sa buhay at ano-ano ang mga pinagkakaabalahan mo ngayong hiwalay na kayo. Posible para mas malaki pa ang curiosity o ang misteryo surrounding you, huwag ka munang magpo-post sa social media tungkol sa mga pinagkakaabalahan mo sa iyong buhay. Hindi naman ibig sabihin na lalayo ka at hindi magpaparamdam ay tuluyan mo na siyang kakalimutan. Pansamantala lamang ito para lang isipin ka pa rin niya at mahirapan siya mag-move on sa breakup ninyong dalawa. Maliban dito, kailangan mo rin ng espasyo para sa iyong sarili para ma-process kung ano bang nangyari sa inyong dalawa. Hindi rin healthy na hindi mo pa alam kung ano ba yung naging problema nyo at bakit ba kayo nagkahiwalayan, bakit niya nagawa sa iyo yung mga nagawa niya, tapos makikipagbalikan ka na o susubukan mo nang magkaayos kayong dalawa. Baka hindi well-informed ang maging desisyon mo kung kabiglang ito ng dibdib. Kaya tip number 1, maski na mahirap itong gawin, lumayo ka muna. Tip number 2, huwag kang magmamakaawa. Karaniwan, sa hiwalayan, natural na magmakaawa ang taong sobrang mahal ang karelasyon niya. Mapalalaki ka man o babae, basta mahal mo ay magmamakaawa ka. Pero isang paraan para isipin ka pa rin ng ex mo ay gawin mo ang kabaliktaran. Huwag mo siyang habulin. Huwag kang magmakaawa na huwag kanyang hiwalayan o huwag kanyang iwan. Sa ganitong paraan, mapapaisip siya kung bakit mo ito ginawa, gayong mahal mo naman siya. Tatanungin niya ang sarili niya kung bakit parang naging madali sa kanya o madali sa'yo ang pagbitaw mo. Sa kakaisip niya kung ano ang totoong dahilan, hindi niya napapansin na naiisip ka niya. Mahihirapan siyang mag-move on kung hindi maalis sa sistema niya ang hindi mo pagmamakaawa. Kasi iisipin din niya, tama ba ang naging desisyon ko na hiwalayan siya? Meron ba akong hindi alam? Meron na bang nanliligaw sa kanyang iba? O di kaya ay meron na kaya siyang ibang babae na palitan na kaya ako? Tip number 2, huwag kang magmakaawa. Dahil hindi ito attractive and at the same time, kapag nagmakaawa ka, iisipin ng ex mo, pwede naman maski kailan pwede ko siyang balikan. Alam ko in love na in love yan sa akin, hindi yan mawawala ng basta-basta lang. Ayaw mo naman ng ganon dahil matitake for granted ka talaga. Kaya tip number 2, have some self-respect. Huwag kang magmakaawa. Tip number 3, mag-focus ka sa sarili mo. Pagkagaling sa hiwalayan, ang karaniwang kulang sa taong galing sa isang toxic na relasyon ay ang mahalin ang sarili. Nang dahil sa pagmamahal ng lubusan sa partner niya, nakalimutan na niyang mahalin at itrato ng maayos ang kanyang sarili. Sa pagmamahal, nagiging selfless tayo. Inuuna natin ang mga taong mahal natin kaysa sa kapakanan natin. Mas mahalaga sa atin kung ano ang nararamdaman nila, kung ayos lang ba sila o nalulungkot ba sila. Pansamantala muna nating isinasantabi ang pansariling interes para sa kanila. Pero kung hiwalay na kayo, unahin mo na ang sarili mo, lalo na kung siya ang nakipaghiwalay sa'yo. Bakit?
Inisip ka ba niya at yung nararamdaman mo nung nakipag-break siya sa'yo? Hindi, di ba? Kaya kung hindi mo aalagaan at uunahin ang sarili mo, paano pa siya magmamahal at pa-prioritize ka niya? Dahil nakikita niya naman kung paano mo tratuhin ang sarili mo. Tandaan na ikaw ang bida sa iyong buhay, kaya kailangan ayusin mo ang sarili mo. Ngunit kung natutunan mong mag-focus muli sa sarili mo at nakikita ito ng ex mo, hahanga siyang muli sa'yo. Nakikita niya uli ang mga bagay na nagustuhan niya sa'yo noon. Unti-unting manunumbalik ang mga ugaling nagustuhan niya sa'yo. Sasagi ka na uli ng paunti-unti sa isip niya. Maku-curious siya kung tama ba na iniwan ka niya na mukhang nanunumbalik na yung taong minahal niya. Tip number 3. Matutong mag-focus sa sarili mo. Whether bumalik siya o hindi ka magsisisi na itinuon mo ang atensyon mo at pagmamahal mo sa iyong sarili. Kunyari, in my case, kayang-kaya ko dati magregalo pagdating sa boyfriend ko, maski ng mahal na gamit. Pero pag ako, sarili ko, ang gagastusan ko, ay napakakuripot ko. Huwag ganon. Dapat pantay man lang ang pagmamahal mo sa iyong jowa at ang pagmamahal mo sa iyong sarili. Nang sa gayon ay hindi ka dehado. Tip number 4. Maging masaya ka ng mag-isa. Kapag nakikita ng ex mo na masaya ka kahit wala na siya, ay hindi niya maiiwasang tanungin ang sarili niya kung minahal mo ba talaga siya. Palagi kanyang iisipin na bakit kinaya mong wala siya sa tabi mo, gayong para sa kanya ay medyo mahirap ito. Magsisimula na siyang questionin ang nararamdaman mo noon para sa kanya. Kung naging sinsero ka ba talaga o hindi. Manunumbalik ang lahat ng pinagsamahan ninyo noon. Alalahanin niya ang mga ito. Kung nakikita ng ex mo na ayos ka lang, masaya at patuloy na lumalaban ng mag-isa, may isip niyang baka sa pagkakataong ito ay okay ka na, baka pwede ninyong simulan uli. Na para bang perfect timing na ito ay itutuloy nyo lang ang naudlot noon. Na mapapaisip siya na baka mahal ka pa rin talaga niya at hindi ka mawala-wala sa isip niya. Lalo na kung nagtagal kayo sa isang relasyon, kunyari lagpas ng 3 years, lagpas ng 5 years, siguro may bagay kang nagawa para bumaba yung attraction niya sa'yo o di kaya ay napabayaan mo ang sarili mo o di kaya may umaaligid na ibang babae o ibang lalaki. Ngunit pag inayos mo ang sarili mo, hindi naman kagad-kagad nawala yung pakiramdam niya para sa'yo. Hindi niya biglang nakalimutan yung mga pinagsamahan ninyong dalawa. Siguro maku-curious siya dahil parang ibang tao ka na rin. Tip number 4, maging masaya ka ng mag-isa. And before we continue to tip number 5 to 8, find what you are looking for, nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue by clicking the like button. Napakalaking tulong po nito para sa ating channel. Tip number 5. Magsimula muli sa umpisa. Kung nagkaroon na kayo ng sapat na panahon para maghilom at nagkita kayo sa hindi inaasahang pagkakataon, para bang senyales na ito na ituloy nyo ang naudlot noon. Huwag kang matakot na magsimula muli sa umpisa. Kilalanin mo uli siya. Gumawa kayo ng mga bagong memories na magkasama. Iwasang banggitin ang nakaraan. Kalimutan at magkapatawaran. Paibigin mo siyang muli. Pangitiin na parang nagliligawan uli kayo. Tandaan, kung nakikita ng ex mo na pwede pa kayo magkaroon ng second chance, makikita at mararamdaman niya na baka pwede nyo pang subukan uli. May isip ka niya at maaaring ikonsidera niya na baka nga mahal ka pa rin pala niya kahit ilang buwan o taon na ang lumipas. Tip number 5, magsimula muli sa umpisa. Tip number 6, huwag mong puputulin ang koneksyon ninyong dalawa. Kahit na nag-break na kayo, huwag mong puputulin ang koneksyon nyo kung gusto mong isipin ka ng ex mo. Dapat ay meron pa rin bakas mo sa kanyang paligid. Maaaring huwag mong bawiin ang mga binigay mong regalo sa kanya. Epektibo rin ang pagpapakita mo sa social media accounts mo ng mga update mo sa buhay mo.
Yung tipong makikita niya ang mga post mo tungkol sa nangyayari sa'yo. And make sure na positive ang mga post na ito. Walang madrama at walang paiyak-iyak o paawa effect. Kung ano ang balita sa'yo pagkaraan ng hiwalayan ninyo. Maniwala ka kapag may nakikita pa siyang may kinalaman sa'yo na maaaring makapagpaalala kung bakit kanya minahal. Lagi ka pa rin sasagi at sasagi sa isipan niya. Tip number 6, huwag mong putulin ang koneksyon ninyong dalawa. Tip number 7, mag-throwback ng memories nyo na magkasama. Kung sakaling magkita man kayo sa mga hindi inaasahang lugar o catch-up events at may pagkakataong magkausap kayong dalawa, kung gusto mong isipin ka ng ex mo, ipaalala mo sa kanya ang mga masasaya ninyong alaala. Gumawa ka ng paraan para manghinayang siya. Yung pakiramdam na ang nostalgic ng feeling. Yung pakiramdam na namimiss ka niya. Mapapaisip siya na gusto kanyang balikan at mapapagtanto niyang mahal ka pa pala niya. Gagamitin mo siya ng mga linyang, hindi mo ba ako namimiss? Mahal mo pa rin ba ako? Nakakamiss yung favorite nating kainan noon, no? Maniwala ka, kapag sinabi mo ito sa kanya ng harapan, kapag mag-isa na lang siya, walang dudang iisipin niya ang lahat ng sinabi mo. Tip number 7, mag-throwback ng memories nyo ng magkasama. Tip number 8, batiin mo pa rin siya sa mga mahalagang events sa buhay niya. Kahit na sino namang tao ay maa-appreciate kapag naalala mo siya sa mga araw na mahalaga para sa kanya. Matatouch at matatouch siya sa tuwing naaalala mo ang mga simpleng bagay tungkol sa kanya. Isang tip para hindi ka mawala sa isipan ng ex mo ay kung patuloy ka pa rin nagpaparamdam sa kanya kahit wala na kayo. Binabati mo pa rin siya sa kaarawan niya. Kinakamusta mo ang mga magulang niya sa tuwing kaarawan at anibersaryo nito. Yung tipong low-key mong binabalikan at pinapaalala na naging parte ka ng buhay niya. Sa pamamagitan ng mga pagbati mo sa mga simpleng okasyon na mahalaga para sa kanya, maiisip niya na baka may nararamdaman ka pa pala para sa kanya. Kung mahal mo pa ba siya o ang tanging intensyon mo lang ay batiin siya sapagkat naaalala mo siya ng araw na yon. Sasagi sa isip niya na iniisip mo pala siya, kaya iisipin ka rin niya at kung tama ba ang naging desisyon niyang iwanan ka niya. Siguraduhin lang na hindi ka makikipag-away kapag tinawagan mo siya dahil siya na mismo ang iiwas sa'yo. Tip number 8, batiin mo pa rin siya sa mga mahalagang events sa buhay niya. Maraming salamat sa pagnood. Special thanks to Ashley Julian for being a monthly supporter of our channel. Kung gusto rin po maging monthly supporter, please click the join button beside the subscribe button and we will mention you at the end of every video. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel and like our Facebook page, facebook.com/paanoba-channel, and also support our business page, facebook.com/TokTokPasigFranchise. Paki-download po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code, PPS125-04952. Nakamura na kayo sa delivery fees, nakatulong pa kayo sa ating channel. Huwag din po nating kalimutan ng Xiaomi. Get additional discounts when you buy from the Xiaomi store using the link in our video description box. And maraming salamat po. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos.